Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila bistado nga itong si Lisa Smugs na ito dahil siya pala talaga ang mga protector at mastermind sa pagpapatanggal sa matitinong opisyalis ngayon. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang sobra na nga ang ginagawa ni Lisa Smugs na ito dahil naghahari-harian sa loob mismo ng Malacanang at parang wala na ngang silbi itong sikuting na ito at nagiging alipin na lang ni Lisa Smugs at ng mga dilawan. Dito nga natin makikita na nagkatotoo nga ang sinabi ni former President Rodrigo Duterte na mahinang nilalang itong sikuting ng norte na ito dahil maa-under lang pala talaga kay Lisa Smugs na kung tutuusin ay hindi naman binoto ng taong bayan ang 31 million na katao si Lisa Smugs kundi si Kuting ng Norte ang binoto. Ngunit makikita nga natin ngayon na talagang tinatanggal ang matitinong mga opisyalis sa ating pamahalaan para magawa na nila ang kanilang kagustuhan at talagang wala nang makakapigil sa kanila sa pangangulimbat ng kaban ng bayan at sa mga salapi. Dito nga natin makikita na kung tutuusin ay mayaman naman talaga sila, ngunit talagang gamol sila at talagang ganib nga sila sa kapangyarihan at hindi na sila nakokontento kung anong meron sila. Kaya naman talagang linukluk pa talaga ang mga korap na opisyalis. Dito natin makikita na pinalit ang mga korap na opisyalis sa mga matitino. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Actually, na-late na nga ako. So, yung prediction ko na sasabihin ko sa inyo dapat kahapon pa dyan sa Pilipinas ay mabilis na nangyari. Ito nga yung pagtanggal kay Gloria Macapagal Arroyo as Deputy Speaker. So, ang mga prediction ko ay mukhang papalitan ko na si Nostradamus. Mukhang papalitan na natin si Nostradamus dahil talaga naman nagkakatotoo na, hindi lang isa-isa, kundi marami ng prediction o mga pinagsasabi ko sa inyo na naging totoo. So, doon sa nakaka-follow sa akin, remember January, February, March, April, sinasabi ko na talagang magkakaroon ng bakbakan sa politika, alright, pagdating ng last quarter of the year. Okay? So, bago natin basahin ang mga litanya ni Martin Romualdez na kung saan sa opening ng speech niya, na opening ng 19th Congress ay nagbuka siyang elementary. Nagbuka siyang elementary na yung speech niya hindi gumagalaw yung yung kanyang katawan. Gumaganon yung pag nagsasalita siya. Okay, ano ba yung take natin dito? So the intention palangga ay talagang pilayin ang lahat ng mga taong sa tingin nila ay makakasira sa ambisyon ni Liza na mapanatili sila sa pwesto hanggang 2034. Okay? So 2028, ang plano talaga ay si Tambaluslos. Si Romualdez, kaya naman nakikita ninyo kung paano talaga nila na pilayin o siraan o padamahin itong grupo naman ni Inday Sara. Kaya wala talagang unit team. Okay? Walang unit team para sa Pilipino. Wala pong unit team para sa inyo. Okay? Ang unit team lang yung mga vested interest nila. So, yung prediction natin is totoo lahat. The reason why, mga kababayan, bakit tinanggal, okay, si Gloria Macapagal Arroyo as Deputy Speaker, di ba dati senior deputy, tapos ngayon tuluyan na siyang tinanggal kasi nga para mapilayan na talaga itong mga kakampi ni Inday Sara. Kasi lingid sa inyong kaalaman, talagang nabudol din si Sara. Alright?
So, I don't know kung ano yung relationship nila ngayon ni Senator Amy Marcos. Pero paulit-ulit kong sasabihin sa inyo na for sure sila Gloria Macapagal-Arroyo, sila Inday Sara ay nararamdaman na nila kung ano yung pakiramdam natin. Okay? Pakilalo na yung pakiramdam ko nung last year pa ako. Actually, ako yung pinakauna sa lahat na nagsabing na budol talaga tayo. Alam nyo naman yan. Dahil nakita ko na ang intention talaga ng gobyernong ito, it's not for the people. It's not for the country. It's for their vested interest. Alright? So ngayon, mga kababayan, basahin ko muna yung mga drama ni Romualdez. Okay. By the way, nag-enjoy ako sa kanina sa drama-drama namin. Okay, itong si Tambaluslos. By the way, ang utak talaga nito, mga hitad. Ang punot dulo talaga nito, ang author, sabi ko sa inyo, ay si Lisa Ahas Araneta Marcos. Siya po talaga ang author nito at si Romualdez ay mga sunod-sunuran lang yan at saka sila Kuting. Kasi ang intention nga, ang target ni Lisa Marcos, dahil kasabwat niya na ang Smartmatic, ay iupo yung kanyang anak, okay, na so young, but what? Yet so corrupt. Diba? Mismo si Amy Marcos ang nagsabi niyan, si Sandro Marcos. Huwag na natin sila bigyan ng alias tutumbukin na natin. Ito si Romualdez nagsalita ngayon doon sa Congress kung saan sinasabi niya na na talagang ito isa sa mga sinabi niya, right. Okay. So pinagyabang niya na ang kanyang survey ay tumaas daw yung kanyang approval rating. Right? So sabi niya dito, at 60% naging 61%. Ito daw ay historical at high figures para sa isang House Speaker. Ang totoo, lubog na itong si Romualdez na tumatanggap ng heavy luggage at tumatanggap talaga ng payola dyan sa Okada. Sila ni Liza, pati si Kuting, yan syempre, si Liza Marcos, itong si Speaker of the House, ay regular na tumatanggap ng bribe money dyan sa Okada na yan. So ngayon, mga kaibigan, talagang mga taong binabanggit natin, talagang uubusin ang pera ninyo at uubusin ang pera ng mga investors. Because the intention is what? Maging presidente siya sa 2028. Kung titignan nyo siya, wala siyang karikarisma. Walang dating sa Pilipino. Unang-una, first time ko siya narinig na nagsalita na medyo mahaba na talagang utak sabaw. Nasabi ko nga parang grade 1, parang elementary na pinagre-recite. Tulad yan, nagsasalta siya ng ganyan. Ubusog natin to. Alright? Nagsasalta siya. Sabi niya dito, it simply means, actually itong Tagalog muna na sinabi niya. Right. Nalalaban tayo. Ano ba sinabi niya nalalaban tayo? May sinabi siya dito eh. Okay? Na sinasabi niya dito, sabi niya, it's a job well done. It's a job well done. Yung, alam mo yun, yung wala talagang dating, mga kaibigan. Yung alam mo na, binabasa na lang niya yung speech niya, is hindi pa galing dito sa puso niya. Alright? Sabi niya dito, it simply means we're on the right track. It resonated with the general public. At least everything that we did went not just for naught. Okay? I know, hindi pala to. Iba pala to nagsalita. Hindi niya to statement. Wait a minute, mga palangga. This is not the statement. Sorry. Okay. Alright. Saan yung statement na yan? Okay, ito pala. Mali, ito. Sabi ni Romualdez, okay? Sabi niya, tatayo ako. Tatayo ako lalaban sa sino man na mananakot sa atin. So, habang pinapanood ko, sabi ko, oh my God, ganito tong ginayupak na ito, natalo pa ng high school, pag nagsalita, napilit siya
gusto niyang ipakita sa taong bayan na matapang siya at para sa Pilipino, pero lumalabas talagang hindi siya matapang. Okay, sabi ni Romualdez, Tambaloslos, tatayo ako, lalaban sa sino man na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Titindig ako. Yan parang alam mo, lulundo-lundo. You know, lulundo-lundo na hindi talaga galing sa puso yung sinabi niya. Alright, sabi niya, titindig ako, tayong lahat para sa kapakanan ng bayan. Alright, so sabi niya, tatayo ako laban sa sino man. Alam mo yung sinasabi yung tatayo ako laban sa sino man? Ito po ay laban kay Sara, kay dating Pangulong Duterte, kay Tambaloslos, GMA, sa atin. Okay? Lalo na sa akin kasi sinasabi ng mga kakampi niya na kikampi ni Tambaloslos na gusto nating tanggalin. Okay? Gusto nating actually dinadama yung pangalan ko na isa ako sa pinagbibintangan na kasabwat ng mga ni Duterte para magkaroon ng kodeta at i-destabilisa ang gobyerno. Mga kababayan, right, magpakita itong mga hinayupak na ito na kampo ni Lisa na ako ay kasabwat o kakampi sa destabilisasyon. Okay, once na sinabi mo si Maharlika ay kakampi sa destabilisasyon, magpapakita ka ng ebidensya kung ako ba ay mayroon akong plot na ito gagawin natin. Upuporma tayo dito sa Camp Crame, ito yung mga post ninyo, yung naggaganon ako. Wala po akong kinalaman dito sa plot na sinasabi o sinasabi ni Bronner na kesyo na mayroong mga retired personnel na mga men in uniform na gustong i-destabilize ang gobyerno. Alam niyo kung sino ang gustong mag-destabilize ng gobyerno o sino-sino ito mga taong ito? Mismo ang mga sarili nila. Si Kuting, si Lisa, si Tambaloslos, bakit kamo? Sila ang dahilan kung bakit ang mga tao ngayon ay sukang-suka sa kanila. Ano yung dahilan? Yung pagnanakaw nila. The reason why mayroong destabilisasyon in the future because of them, because kayo ang gumagawa ng destabilisasyon sa inyong sarili sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sa tingin niyo ba mga kababayan, kung ang gobyerno ni Kuting at ni Lisa, lahat yung gobyerno nila ay maayos ang ginagawa para sa Pilipino, right? Para sa taong bayan. Sa tingin niyo ba magsasalta ang isang Maharlika? Magsasalta kayo. Sabi ni Diding Pineda, si Sandro kakampi kay Castro, ayun na nga, kakampi na nila ang makakaliwa, kakampi na nila yung mga dilawan, yung unit team, ginamit lang, unit team, yung green, ay ginamit lang nila. Binudol nila, even hindi green, even ang loyalistang katulad ko, katulad mo, ay ginamit ni Lisa Ahas na original na dilawan talaga. So binaboy ang Pilipino, binaboy kayong lahat dyan sa pagpapaniwala na tayo ay ibabangon nila. The intention ni Lisa Ahas is panalunin si Kuting, makikipagsabwatan sa Smartmatic, tarantaduhin si Sara, tarantaduhin si Arroyo, tarantaduhin si Vic Rodriguez, tarantaduhin ang lahat ng mga loyalistang nagtumulong sa kanila. Then yung tinapon na nila, di ba? Yung iba doon after. At para manaig ang kaivil-ivilan, kajejemonyohan ng pamilyang Marcos Araneta Romualdez. Kaya nga, dito natin makikita ngayon kung tatayuan ba o paninindigan ba ni Senator Amy Marcos ang kanyang kaibigang si Inday Sara na ipagtanggol niya dahil binababoy din si Sara nitong si Tambaloslos at ni Lisa Marcos. So yung confidential fund na binabato kay Sara ay ito ay patibong, ito ay intensyon para siya ay maging masira siya at ito'y gamitin sa kanya
para sa pinaplano nilang impeachment laban kay Sara. Nailabas na ba yan? Yan ang gagawin nila. Pero ang confidential fund ni Marcos, meron ba kayong nakita? Sabi ko nga, this is not about kakampihan natin kung sino itong mga politikong ito. Ako, ang loyalty ko wala sa politiko. Ang loyalty ko para sa katotohanan at para sa taong bayan. Kaya nga ang question ko, bakit si Sara? Bakit ang confidential fund ni Marcos Jr., ang binagastos ni Lisa Marcos na ang hinahakot ni Lisa Marcos papuntang offshore account, kasama yung kanya mga bagman, sila Taning, okay? Si Taning Pinoy, si Mel Robles, kasabwat na yan, naghahakot ng kaba ng bayan. Yung mga pinapanalo nila sa loto na maya't maya, kasabwat si Lisa, lahat ang may author niyan. Kaya kayo dyan sa Pilipinas, kung talagang para kayo sa Pilipino, this is not about Marcos and Sara o Duterte. This is about your future. Kasi ang ginagawa nito ni Martin Romualdez, dahil nakikita niya yung impact ng mga boses natin. Alright? Nakikita niyang effective ang boses ninyo at nakikita nila na sukang-suka na ang Pilipino. Kaya una nilang gagawin, unang utos ni Lisa, tanggalin si Arroyo, then bayaran ng mainstream media, pasamain si Sara, bayaran ng mga makakaliwa, busugin sa pera yung mga pwede nilang busugin para kasuhan or pasamain nga itong si Sara Duterte. Pero yung kanilang confidential fund, ang kanilang mga budget, ang kanilang MOOE na hinihingi ng taong bayan na ipaliwanag ninyo yung mga expenses ninyo, ayaw nilang pag-usapan. Yan yun mga palangga. Ngayon, ang sabi pa ni Romualdez, okay? Ay, nako, buwisit talaga. Sabi niya, we hope to go beyond this. Ano mga pinagbabasa ko? Alright. Sabi ni Romualdez, mga palangga. Alright. Sabi niya dito, as you are well aware, despite all the hard work we have done to accomplish the goals we have set, certain sectors or individuals with misplaced priorities choose to malign and tarnish the positive image of this very institution which we labored hard to achieve. Nire-refer niya dito si Pangulong Duterte. Di ba ang sabi ni Pangulong Duterte, mga Pilipino, huwag kayo magbayad ng tax hanggat hindi pinapaliwanag ng Congress kung ano yung mga expenses nila in detail sa taong bayan. Kung matino ang Speaker of the House, kung matino ang mga buwaka ng ina sa Congress, walang masama sa sinabi ni Duterte. Na sinabi niya, kayo mga Pilipino, huwag kayong magbayad ng tax hanggat hindi nagpapaliwanag, hanggat hindi na-audit itong mga nasa Congress at nasa Senate. Anong masama doon kung tutuusin? Hindi ba dapat ang gagawin ng isang speaker, hoy, okay, lahat tayo mga kongresista nanawagan ang former president. Ipakita natin sa taong bayan na tayo ay honest. Ipakita natin sa kanila kung anong pinagkagastusan natin. Walang masama sa sinabi niya. Ipakita natin sa lahat ng Pilipino na naka-itemize ang mga nagastos natin at talagang napunta sa mga proyekto. At dahil sa sinabi ni Duterte at sinasabi niya sa mga kongresista o Congress, anong ginawa nila instead? Gusto nilang buweltahan. Okay, si Duterte at palalabasin na si Duterte ay gustong pabagsakin ang institusyon ng Kongreso, which is yun ang sinasabi ni Romualdez sa kanyang speech. Meron bang intensyon si Duterte para pabagsakin ang Congress? Wala. Ang may intensyon si Tambaluslos. Ang may intensyon niya mga hayop na nasa Kongreso na paglulustay ng pera ng bayan.
The moment na nilulustay nila ang pera ng bayan, sabi ko nga sa inyo, yung bibili nila ng mga bahay, not only dito sa Paris, yung asawa ni Zaldico, na chairperson ng General Appropriations Committee. Yan ang mga taong ito ang sumisira sa institusyon. Hindi si Duterte, hindi si Maharlika, hindi kayo. Sinisira mo, Romualdez, sinayupa ka na $2 billion, 2 million na idinonate mo sa Harvard. Pera ng bayan yan, saan mo kinuha yung hinayupa ka? Sige nga. Kung matino ka, yung $2 million dapat sa Pilipinas napunta, hindi sa Amerika. Dahil hindi na kailangan ng Amerika ng donation. Sila nga nagbibigay ng donation. Kami nga nagbibigay ng donation dyan eh. Bakit ibibigay ang 2 million? So, hindi si Duterte o hindi si Maharlika ang sumisira ng institusyon or may planong destabilisasyon. The fact na dinidestabilize ninyo ang gobyerno, kayo ang nagdi-destabilize. Kayo ang sumisira sa Pilipino sa bawat nakaw ninyo ng pera ng bayan. Actually, pinuntahan ko, Romualdez, ang binili ninyo ni Zaldico. Hindi ko alam kung sino ang dami na ginamit ninyo, ha? Pinuntahan ko mga kababayan, yung ito. Actually, nag-ano ako eh. Ito ba yun? Okay. Ito. Pinuntahan ko yung apartment. Ito, pinicturean ko, mga palangga. Doon sa Max Mara. Ito. Ngayon lang, galing ako doon. Papasok nga sana ako eh, kaso lang nakalak. Ito. Ito ba? Ito. Lakasan ko lang Kung saan, number 31, Max Mara, sa taas niyan, ayon sa ating informant, siyaan nakabili ang mga sindikato sa Kongreso. Yung asawa ni Zaldico at Mylene ko kung saan kasabuan si Speaker of the House, Tambaluslos, na noong March ay may nabili sila property dyan sa taas. Ayan, dyan sa taas. So, akin na. Ayan, so ngayon, mga palangga, pinuntahan ko to. Kasi may informant tayo na bumili nga sila na property. So, tinignan ko kanina kung makapasok ako ito. Actually, Makapasok kasi merong, ayan, right? hindi ako makapasok. But anyway, wala nang kwenta. So, papasok sana ako. Nagkakakatok ako doon. Tinitignan ko, sabi ko, sino kaya ang pwedeng makausap? Naghahanap ako. Actually, ang plano ko dapat, mag-inquire ako ng property na kunyari, na drama ako na bibili ako. At gusto ko sanang magkaroon ng kachika doon, na tatanungin ko kung ilan ba ang property ni Romualdez doon at ni Zaldico at Mylene ko. But for sure, kung hindi natin makita sa public record, gumamit sila ng dummy. But 100% dahil yung informant natin doon ay kilala niya itong mga taong ito. Napakalapit sa kanya. Yung informant natin actually kamag-anak, sasabihin ko na, ni Mylene ko at ni Zaldico. So kamag-anak ang nagsabi, ano naman kinalaman ko dyan? Na may property pala sila sa Paris. Right? But kung sa mga palangga na mga mga nandito, Dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano nga ba talaga kakurap ang opisyalis na ito na si Lisa Smugs at si Romualdez. Kaya naman palang kayang-kaya nilang bilugin ang ulo ni Kuting na ito dahil talagang ginagamit nga ni Romualdez, Lisa Smugs ang kanilang mga salita at nagpapauturin si Kuting ng Norte na ito na kung tutuusin ay kayang-kaya niyang sumbatin at siya sana ang masusunod sa mga desisyon sa bansang Pilipinas. Kaya ang malaking katanungan ng maraming netizen ngayon, sino nga ba talaga ang totoong presidente ng bansang Pilipinas? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.